Hello guys, kain tayo. Pagkain natin pansit. Pansit guys. Ang sarap. Sarap ng pansit. Sarap guys. Ganitong pansit anong gustong luto. Lasang molasses na. Dati bumibili lang ako. Ngayon na, luto na ako. Nung panahon dati ng malilit kami, uso ang pansit. Diya, paborito ko to dati. Kahit naman ngayon, hindi nga kasawa kainin to guys kasi ano siya, malasa. Malasa ang pagkaluto. Tamang tawa sa kape. Kaya tayo, sarap-sarap ng pansit. Parang kulang pa yung pansit ko. Kasi dito guys, maraming kalamansi. Iwain natin yung ano, yung mga kalamansi. Yung ano ko na to guys, naugasan ko na. Para ilalagay na lang sa ano, sa styro. Tama to guys, kasi para pang ulam ng mga tao. Mura lang ako magtinda, 25 pesos lang isang styro. Kayang-kaya ng budget ng mga tao. Dapat nga 30, kaso ano yan, pag pansit malabo na lang yung luto ko. Yun ang gagawin kong 30. Ang aso to nag-inarte na naman eh. Maghentay maghentay. Ayaw mong ikaw hiwain kung gawin kalamansi. Reklamo, sabi pa. Ano? Di ka mawintay? Gusto mo gawin kitang kalamansi? Tago nga natin to. Masyadong kitang-kita ang aking mga kwintas. Dapat yung cross ko lang nakalabas. May kikwento ako guys, yung ano guys, yung pinasundo na kami ng tatay ko sa Bicol. Galing ako sa school nun guys, excuse me. Tapos sabi ng ano kaibigan ko, malo may tao sa inyo, kinukuha ka na. Ha? May nangunguha ka akong bata. Dati kasi guys, may nangunguha ng bata. Sabi niya, ate mo daw siya. Ha? Sabi ko, tapos dali ako tumakbo doon sila mami. Pagdating ko guys, nagmano ko kay mami. Tapos sabi niya, magbihis ka na at bumaba ka dito at kakain na tayo. At may papakilala ko sa'yo. Natatakot ako guys, taas ang lakas ng kabog ng puso ko guys. Bakit ako tapos guys, sabi ng mami ko, siya yung kapatid mo, sabi niya, si Rosemary.
pinakukuha ka na daw ng tatay mo. Sabi ko, guys, wag mo ko ibigay, ayaw ko umalis. Kaya sabi niya, guys, hindi pwede kasi napasundo ka na ni tatay, mag-aaral kayo doon. Tapos sabi niya ang ate ko, susundin ko lang po pala si Elsie doon kila Manay Munina, sabi niya. Sige, sabi niya, aayusin ko na yung gamit ni Malo, sabi niya. Tapos pag alis niya, umalis kami ni Mami, punta kami ng Guwa. Binilan ako ni Mami ko ng mga bagong damit. Ng mga dress, saka mga shorts, mga t-shirt, saka ng sapatos. Tapos pinahikawan ako. Tapos umiiyak ako habang naglalakad kami. Kung bakit Mami, papamigay mo na ako, bakit ayaw mo na basahin? Sabi niya, kung pwede nga lang, nandito ka na lang sa amin. Kaso, pinakapakuha ka na ng totoo mong tatay. Wala naman akong magawa kahit tigilan kita. Magulang mo yung totoo. Tapos guys, bandang hapon dumating na sila ng Ate Elsie ko. Natangay na rin si Ate Elsie ko. Tapos nung nakaayos na, nagpaalaman na kami doon. Biyahe na kami guys, papuntang Naga. Tapos sa Naga, punta naman kami doon sa tinitirahan dati ng Ate Rosemary ko. Pinakain muna kami ng hapunan, bagos atid kami ng kotse para pupunta ng Manila. Sakay kami ng train. Tapos madaling araw na kami sa Manila. Maliwanag na yata yun. Tapos sabakay naman kami ng jeep. Binyang punta ng ng Cavite. Tapos guys, yung tatay ko, hindi ko alam kung paano ako lalapit. Parang natutuwa ako na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang takot na hindi maintindihan. Pero lumapit pa rin ako. Nagmano ako. Tapos sabi ni niyang Ate Rosemary ko, baya mo muna tayo kasi di pa sanay. Masasanay din yan. Tapos yung Ate Elsie ko, naglapit-lapit na yung kay tatay. Ako hindi pa ako lumalapit, na kay Ate Rosemary lang ako nakadikit lagi. Tapos hanggang tumagal-tagal, pag nagkikwento na yung tatay ko, natutuwa na ako yung mga tungkol sa aswang. Yung sa mga karanasan nila sa habang nasa destino sila. Parang naengganyo na ako lumapit sa kanya. Tapos sabi ng tatay ko, pa-enroll mo na yung mga kapatid mo. Tapos sinama kami ng ate ko dun. Pina-enroll kami. Si Ate Elsie ko yun, grade 6. Ako grade 1. Tapos guys, binilang kami ng mga gamit sa school. Ako doon, payatot lang ako guys eh. Tapos ang Ate Elsie ko, super taba.
na nakadikit na yung leg, ganyan na siya gayon. Pero ang puti-puti niya guys. Pag naarawan nga sa dyan guys, ano yan, yung pula-pula ng pisngi niya. Mapink-pink, tapos yung nguso niyan, pula-pula din. Yung mga labi niya. Parang manipis na mapulang-mapula. Parang titignan mo siya, mukha siyang mansanas. Ang ganda ng kutis niya guys. Bayan ako guys, morena lang ako kasi lagi akong sa arawan. Madalas ako noon dati sa Bicol sa ilog. Maghapon ako naglulublob sa ilog. Parang kalabaw. Tapos guys, nag-aral na kami. Ang ate ko yung pang umaga at hapon. Kasi grade 6 siya. Pag uwi niya ng tanghali, pagpasok niya ng hapon, magkasama na kami. Tapos pag uwian, magkasama din kami. Minsan nauna siya kasi mas maaga minsan ang uwian nila kaysa sa amin. Kaya sabi ko, sige mauna ka na. Kasi cleaner pa ako. Naglinis pa ako sa school. Hanggang araw-araw lang, ganun. Hanggang nakasanayan ko na kahit sumama kay tatay. Tapos pag may kukuha ng sahod si tatay sa pensyon, sama kami ng Kampo Krame. May ninong ang ate ko doon ng doktor. Ay dentista yata. Pag uwi na kami ng pinapakain kami sa restaurant guys. Tapos kumain kami sa restaurant, bigyan kami pares nun ng pera. Tapos guys, uwi namin, kami ng palengke. Namili kami ko ng mga pagkain na iba-iba. Tapos ini-stack lang namin yun guys. Natago lang namin mga nasitsirya. Tapos sabi ko, ate, yung pera ko bibili ko ng paninda, magtinda ko. Nagtinda ako ng 5 pirasong balot ng mga sitsirya, iba-iba. Doon lang sa labas ng bahay. Lagay ako doon ng bangkuan guys. Tapos nilagyan kong tali. Tapos binitin-bitin ko doon yung sinipit-sipit ko. Tapos maraming batang malapit kasi maraming naglalaro. Hanggang guys naubos yung yung tinda ko. Tapos naman nakakita ako guys ng singkamas. Ko yung guys, binalatan ko ng tapos binalatan yung gasgasag guys. Tapos hiwa ko siya, tapos tinusok ko ng stick. Sabi ko, ate, meron ka ba diyang garapon na malaki? Yung malaking malaki. Sabi niya, bakit? Talagyan ko nitong hiniwa kong singkamas. Sabi, sige, hanapan kita at paghugasan ko. Sabi ko, hugasan mo tapos lagyan mo tubig. Nutasan ko siya. Tapos lagay niya doon yung lagay ko yung hinugasan ko ulit yung mga singkamas. Tusok, lagay ko doon isa-isa. Tapos dinisplay ko. Wala pa ako, di pa ako nang bili ng alamang, kaya asin muna, nagbudbud ng tigko-konti lang. Ang dami naman namili siya, naubos. Tapos sumunod na bumili na ulit ako ng singkamas. Tapos ng sitsirya. Tapos ng mangga. Namili na ako ng alamang. Nagpaturo ako kay ate kung paano gisahin yung alamang. Tapos ginisa-gisa ko guys. Tapos sabi ng ate ko, yung mangga dapat ganunin lang daw yung ng singkamas kasi masyado daw magiging maalat pag isang kutsara ko lalagay, tapos lang tumpok doon, kaya ganon daw.
Ay guys, maraming namili. Ang daming namili. Hanggang guys may gumaya na. Sabi ng ate ko, huwag ka na magtinda. Gumaya na yung iba. Pabaaya mo na sa kanila. Binigyan kami ng tatay ko guys. Binilang kami ng alkansyang kawayan. Tag-isa kami ni ate ko. Tapos paghapon yun guys, binibigyan kami ng pera. Pag naniningal si tatay ko sa mga kasamahan niyang sundalo, may utang sa kanya. Unang dukot guys, isang dakot bigay sa akin. Tapos si ate ko kung magkano na lang nadukot niya. Sabi ng ate ko, bakit man si malood namin lang sa akin konti lang? Sabi ng bunso kasi yun. Ay, hindi papayag, ganyan. Sa susunod. Kaya sinusunod guys, ang ginawa ng tatay ko, pag nagdukot siya, isa sa Yumalo, isa kay Ilse, isa kay Malo, isa kay Ilse, ganon ang gano'n hanggang naubos yung nasa kamay ka guys. Asa dami kong pera. So yun, tinago namin na sa alkansya. Sabi ko, pupuno na tong alkansya ko. Tapos guys, 5 piso lang guys yung baon namin. Baon ko. Si ate ko 10 eh. 5 sa umaga, 5 sa hapon siya kasi. Ako okay lang kahit wala nga baon, pero binibigyan pa rin tatay. Bukod yung binibigay sa gawin tatay mga barya. Ginawa ko sa baon ko guys. Ang talong sa palengke. May tinitinda doon na candy ganyan guys. Pag bininta mo yung isang buo yun, 250 yun guys. Pag bininta mo yung isang buo yun, magiging 5 pesos na. Di, yung 5 pesos ko, pag dalawa yun, maging 10 na. Kaya ganun lagay guys. Tinda ko sa mga kaklase ko. Habang wala ang teacher, namili-bili sila hanggang naubos. Tapos kinabukasan ganun din. Tapos yung 5 piso, tatago ko sa alkansya. Tapos yung 5 peso yung guys, yun lang lagi pinupunan ko. Ang dalawa ng balot kasi mabilis guys. Tapos sabi ng teacher, bawal magtinda. Yan, tinanong ulit ako nagtinda guys. Pero panahon na yun guys, yung ate ko nagtatrabaho yun sa sa tahanan, yung sa pabrika ng pananahi. Nananahi siya guys, yung ate Rosemary namin. Tapos guys, yung ate ko pag maraming wala kulang yung tao, sinasama niya kami ng ate ko. Gugupit lang kami guys ng mga himul-himul ng mga sinusulid na sobra-sobra doon sa tela. Isang tela, 2. Siyempre kung nakarami ka nun, marami na rin yung 2, diba? Ganun Sabado at Linggo, ganun lang ginagawa namin nung hindi na ako nakakapagtinda guys. Tapos guys, yung bayaw ko, yung tinira namin guys, kasi bahay nung bayaw ko, naging bayaw ko. Nangupahan sila doon ni tatay ko. Tapos nung dumating na kami guys, nagligawan na yung dalawa. Sabi ko kay bakit kaya tong ate ko lagi nakasuot ng palda ba, na parang katapis lang. Tapos may lalaki. Sabi ko, bakit ganyan ba suot mo? Sabi, ang init eh. Ang init. Tapos mamaya, pag tagal-tagal, nalaman namin na sama na daw sila kasi buntis na daw. Tapos guys, nagsama na sila. Doon sila sa kabilang bahay. Tapos kami guys, lumipat kami doon sa kabilang bahay. May taas. Tapos si tatay ko guys, lagi ang nag-igib ng tubig sa labas tuwing madaling araw. Kasi guys, pumipila lang ng tubig. Pumipila pag naigib ng tubig guys. Yung yung container 25 centavos isa. Maaga pa nagising si tatay madaling araw. Pag nagising si tatay madaling araw, kising na lang ako guys, kasi nagpapakulo yun ng kape, yung salabat. Tapos yun, kakapihin namin yun sa labat. Tapos sasama ako sa labas pag pila niya ng mga galon.
para pag wala siya, nagdilahatid siya sa bahay nung container. Ako taga-usod, guys. Tapos naiinis ako dun sa sa bayaw ko kasi hindi siya nagtatrabaho. Maghapon lang siyang nakahiga. Sabi niya maraming masakit sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, batugan. Sabi ko kaya, bayawak, bayawak, batugan, batugan. Nagalit sa akin, guys. Hinabol-habol ako, guys. Hinabol-habol ako. Tapos, guys, nagtago ako dun sa guys. Sa kulungan ng manok na parang bahay yun. As nila ko sa loob. Tanundot-sondot niya ako ng kawayan, guys. Tapos, ilagaw ng guys. Tapos, niya ako, dinidila ako. Tapos, ginagawa ko. Galang ko po, guys. Asar na asara siya sa akin, guys. Gigil talaga siya, guys. Naabutan siya ng ganun tatay ko. Galit sa kanya, guys. Sabi niya, sino ba may isip sa inyong dalawa? Una, pinapatulan mo yung bata. Sayang. Masyado na ganito ganyan. Di dapat ikaw nag-adjust kasi ikaw may isip at matanda sa kanya. Tapos sabi niya kay Elsie, Elsie, ligpit mo yung mga damit natin. Lalayas tayo dito. Sabi niya ganyan. Taas gay ng paang kami sa may malapit sa school namin. Isang bahay kubo yung guys, pero maganda kasi puro yun eh. Ang tataas na mga roses. Tapos guys, kaming dalawa ng ate Elsie ko nagtulong kami maglaba, maglinis ng bahay, mag-igib, magwalis-walis sa paligid. Ganun lang araw-araw guys. Tapos sa gabi, manood kami ng sinis doon, ng TV doon sa kapitbahay sa taas kasama si tatay. Tapos pag alas 10 na uwi na kami, matutulog na kami kasi pasok pa kami sa school. Si ate ko nasa umaga na pasok, tapos ako sa hapon pa. Tapos si tatay ko nagmano ko. Sabi ko, tay, may sakit ka, init mo haglit nga lang kako, ilatagan kita ng banig, mahiga ka muna dito. Tatagan ko tatay ko ng banig. Tapos may uwi siya ng bigas tsaka isdang bisugo. Sabi ko, tayo paano ba ito iluto? Sabi niya, yung bigas magtakal ka 2 gatang, tapos hugasan mo 2 bisis, tapos tubigan mo, tapos lubog mo yung daliri mong ganyan. Sabi niya, kung anong dumikit dyan sa daliri mong bigas, pag ginanyan mo sa yun ang sukat ng tubig. Ang ginawa ko guys, sinalang ko siya guys. Natuto ako magluto dahil kay tatay ko guys. Tapos naman kakong isda, anong gagawin ko dito? Sabi niya, tanggalin mo lang hasang, wag mo nang kaliskisan kasi paksiw yung lulutuin mo dyan. Tanggal ko naman yung hasang. Tapos natanggal na guys yung hasang. Nano ko na siya. Sabi niya maghiwa daw ng luya, sibuyas, bawang. Ako naman hiwa ko siya. Sabi niya hugasan ko 3 beses daw yung isda, yung wala ng dugo. Tapos balawang ko din daw yung kaldero. Tapos pagkabata po nun, ilagay ko daw yung isda pa ganyan. Dahil ganong-ganong ko daw yung yung sibuyas, bawang, luya doon. Tapos lagyan ko daw ng siling 2 mahaba. Ang ginawa ko guys, yung siling mahaba, pinagtatlo ko yung hiwa siya. Ganun ko din design. Sana pa tayo, gawin ko. Sabi niya, lagyan mo asin, tsaka konting bitchin, tsaka suka. Sabi niya, tsaka konting kalating basong tubig. Ginawa ko yun. Tapos tulog na si tatay ko. Tulog na siya. Tapos ko habang tananggal ko muna yung nakasalang. Dahil luto naman na yung kanin, tapos yung ulam. Tanggal ko na kasi baka matuyuan, tapos sinalangan kong tubig. Makyat ako dun sa taas sa may tindahan. Makyat ako kasi may hagdanan dun guys, katabi kami ng hagdanan. Sa taas pa yung may tindahan. Sabi ko, ate, meron ka po bang gamot dyan sa lagnat? Sinilalagnat si tatay ko.
Sabi, meron dito. Magkano ba? Hindi na. Bigay ko na lang sa tatay mo. Indiyan ako ng gamot. Salamat po, te. Tapos punta na ako sa baba. Tapos niyugyug ko na si tatay. Kutay, tay. Kuwain muna kayo para makainom kayong gamot. Tikman mo kakakotong paksiw. Tapos sinabi ng tatay, wow, ang sarap naman ng luto ng anak ko, sabi niya. Di siyempre, pag tayo guys sinabihan ng gano'n ng magulang natin, parang tayo guys, parang pakiramdam natin magaling tayo, di ba? Kaya nagiging confidence tayo pag sinabihan tayo ng magulang natin ng gano'n. Tapos sinandukan ko na ng kanin at ulam yung tatay ko. Tapos binigyan ko siya ng tubig. Nakakain na siya. Pinainom ko siyang gamot. Tapos sige tay ka ako, maiga ka na muna. Tapos kinumutan ko siya. Tapos maya ko siya pinaano kung mainit na. Mainit pa siya. Tapos ko, hipo ko ulit. Pawis na siya guys. Ginawa ko, punasan ko siya ng bimbo kasi nga basa siya ng pawis. Tapos nagayan ko sa yung likod niya. Tapos natulog ako sa tabi niya. Paggising namin, dumating na si ate ko. Oh, bakit di ka pumasok, Malo? Kasi may sakit si tatay. Oh, ano na nalagay? Sabi tatay, magaling na ako kasi magaling yung nurse ko, sabi niyang ganyan. Diba guys, parang pag ganun ang sinasabi ng magulang mo, parang nagiging confidence ka guys. Diba? Parang pakiramdam, wow, ang galing ko, wala, sabi ng tatay ko. Diba guys, doon ko na napatunayan na mahal ako ng tatay ko, kaya akong ipagtanggol. Tapos guys, si Ate Rosemary guys, araw-araw pupunta doon. Kinukonsimbinsi si tatay kong bumalik na ulit sa bahay guys. Tapos nakumbinsi niya si tatay, umuwi na naman kami doon sa bayaw ko. Tapos guys, sabi ng bayaw ko, mga anak na si Rosemary, si Elsie ipasok natin muna ng kasambahay sa Binyang, sabi. Para kasi para may itubos sa sa hospital kay Rosemary. Sabi niyang ganyan. Sinabi niyang ganon pero naipasok niya na pala si Ate Elsie ko doon. Di niya galit si tatay ko. Sabi niya, wala tayong pera kaya ganon ginawa ko. Tapos naman yung sumunod naman guys. Ako naman guys, ang sinunod niya, ipinasok ng katulong guys. Sa naman ako dinala guys sa tenement. Susunod natin yan, tatapik yung yung kwentong yan. Susunod naman natin yan pag-usapan. Thank you for watching. Love you. May adventure tayong gagawin.